For today, papunta naman kami sa isa sa mga markets ng Thailand, which is Asiatic. Actually, it's more of an amusement park yata. So, pero mas marami din siyang mga bilihan parang Changi-Changi. So, doon naman kami pupunta ngayon. I'm not sure kung ano na yung changes na meron ngayon kasi ang last na punta ko doon was 2016 pa. So, ayan, we're gonna experience another new adventure by buying goods ng Thailand. So, clothing or bags or shoes, mga siguro nila, yung mga pagkain nila na pwedeng iuwi sa Pilipinas. And magsha-shopping naman kami today. So, it's just more of a shopping today bago kami umuwi next in 2 days. 2 days na lang pala bago ko umuwi. So, see you later! Na sana. Ang laki niya. How about yung fan-signing niyo po sa Central Mall? Paki-cancel kasi magkikita kami ni Tawan. Okay. Hindi pa sila bayad, wala pa nga silang down payment. Anong makeup po ba yung gusto nyo ngayon? Kasi... Asoki challenge. Asoki challenge. Asoka challenge. Hindi yun pwede ba? Kasi may own makeup artist siya ngayon. Okay. Binigay ng GMMTV. Oh, wow. So generous na GMM. Independent artist kasi to. Okay. Ang tawag dito. Ito yung manager natin to. Manager. Ito, assistant. Scheduler. Tapos yung guard ko na masyadong palit. Sorry. Ampun kasi yan eh. Ni Tito, kailan mo sa solid si Tito Mario? Hindi kasi maayos naman siya mag-guard. Ay, napapasaya naman siya. Ay, bawal yun sa entertainment industry. Alam, pag nasa Pilipinas na tayo, yung mga kahit naka-chinelas na naka-medyas pa din. Sabi ko nga, sabi ko sa kanya kanina, sabi ko, parang dito ko lang na-try yung naka-medyas na naka-chinelas. Siya kasi ginagawa niya doon, sa Pilipinas yun. Parang nakukornehan kasi ako. Pero pag dito parang okay lang. Oo. Pakit mo sa kanina. So nandito na kami ngayon sa Asiatic. Sana marami kami magbiling mga mura. Nandito kami ngayon sa Asiatic and unfortunately closed pa siya ng morning. And 5 PM pa yung opening nila. So mag-ikot-ikot muna kami. Just so happen na may nakita kaming Big C dito. So if you are planning to visit Big C and nasa Asiatic na kayo, meron dito. So tignan natin yung mga nasa loob. So ayan, so dito pa lang is may mga free taste sila. Pwede nyo siyang i-try para magkaroon kayo ng reference kung ano yung bibili nyo. Dito pa lang guys, busog na kayo. Kaya try nyo lang yung mga free taste nila. Ang sarap. Nandito kami sa loob ng Asiatic. And it's around 3 o'clock in the afternoon na dito sa Bangkok. And unti-unti nang nagbubukas yung mga stores nila. Nakakain pa naman kami kanina. And then saktohan kasi nung after namin mag-lunch ng around 12 hanggang 2 o'clock kami doon sa loob sa restaurant. Ayan, paglabas namin medyo nag-open na yung mga stores. So ayan. Dami mo naman binili, B. Grabe na to, oh. Wow! Parang akong OFW.
Kamusta? How's your experience? Dapat hindi po ako agagastos ngayon. Parang naka 2,000 na ako. 2,000 baht. Ang daming mura. Ang daming mura. Hindi mo namamalayan na napapagastos ka na. Yeah. Ikaw ba? Kamusta naman yung pinamili mo? Sabi ko, 2,000 lang. Pero ang dami na nito. Actually, well, I can say na parang almost the same lang naman sila ng Chatuchak market. Yun nga lang kasi Mas dito mura parang dito. yung ibang bilihin mas mura dito. At saka yung convenience ba? Kasi dito indoor and medyo ventilated. Kaya hindi masyadong sobrang nakakapaso yung araw. Hindi ka maaarawan. No, unlike sa Chatuchak na sobrang init. So, ayun. Laters. Alam niyo guys, may binilan kami ng mga souvenir doon. Sabihin na natin si Tatay Carlito. Sobrang generous niya sa discount. Almost lahat. Dapat pala, pinakita natin kung saan. Oo, sayang. Pero next time, nandun lang naman siya sa may dulo. Makikita niyo yung mas mura. Halos kalahati ng na presyo sa Chatuchak. Mas mura dito. Tapos binigyan niya pa kami ng discount bawat yung Dito tayo uminom, di ba? oo. Ayun yung ininuman natin, no? First time, before you. Parang dito yun binigyan niya kami ng discount nung nagbabayad kami. Kumbaga, yung amount na nandun, bibigyan niya pa kayo ng discount, another discount. Tapos binigyan ako ng wallet. Nagpalit pa para makita ko. Oh my God, ang lapit. Nadidecline yung card. Teka lang. Halbog. Teka lang. Asa na? Hello everyone, good morning. Sawadee Kap. And for today's video, it's going to be our last day here in Bangkok, and we've decided to just coffee shop hop, and we're now here at Songwat Road, and this is known for their coffee shops, for their restaurants. So itatry natin yun ngayon. This is also my first time here in Songwat Road. So let's see kung ano yung makikita natin na makakainan or matitikman ng mga coffee sa mga coffee shops. Ayan. So gonna show you later. Bye-bye! Hello everyone, so we are going to have our lunch dito sa Sleep Like Cat Cafe. So this isn't just a cafe, they also offer rice meals, pasta,
cafe with, of course, a touch of Thai, culture. And what's good thing about this shop is that they also accept not just cash, but they also accept QR codes and debit or credit card, as long as it's a Master and a Visa card. So there, you must try. And later we're gonna review their food as well. Ayan. Tapos alis na tayo agad dito. Kasi baka maka-order ulit. Yung food nila dito sobrang sarap. So, ako ang in-order ko is chicken stew. Pero pasta yung pinili, yung binigay instead of rice kasi wala pa yata silang nalulutong rice. But yung combination naman is sobrang okay. Ang sarap. Mostly sa kanila, sa amin, ang in-order is chicken katsu with curry. Masarap din daw. So, and we recommend this place. And mabait yung may-ari. Kasi may mga friends siyang Filipino during his work sa cruise. Tapos na kaming kumain sa Sleep Like Cats Cafe. By the way, it's a must and I highly recommended it. Nag-ikot-ikot naman kami ngayon para maghanap naman ng sweets. Kasi nag-crave naman sa sweets after kumain ng heavy meal. After kumain ng lunch. So, dito kami nag-coffee ngayon sa Old Bread Shop. Dito lang din sa Sangwat Road. I can say na maganda yung place. Sobrang yung coffee I think nothing naman, wala naman masyadong special, pero it's really the place eh. Sobrang niya, cozy, very well, the name itself, Old Bread Shop. So para siyang in-upgrade lang na old place. But I can say yung bread nila, yung mga pastries nila, sobrang masarap. The coffee, okay lang naman, but the bread, it's something that you must try. Ang dense, sobrang quality. Ganda ng light niya pa. Nandito pa rin kami sa Sangwat Road and we are actually having fun kasi hindi lang pala siya sobrang dami pala niyang sobrang dami niyang mapupuntahan, like cafes, restaurant. Actually, I can tell na you can roam around the area. Parang pwede niyo siyang gamitan ng kalahating araw ninyo and it's really worth it. Hindi siya masyado nakakapagod kasi medyo malalaki yung mga eskinita. So, and it's not really that crowded as well. So, I recommend this place. Hello everyone, so we are still here
at Songwat Road. So earlier this afternoon, kumain kami ng lunch sa the Sleeping Cat. Then after ng lunch namin, nag-coffee shop naman kami sa the old bread shop. And naglakad-lakad kami, tapos nakita namin yung magagandang cake. So kain lang kami ng cake. So itatry din namin kung ano yung lasa, kung masarap ba or kasi sobrang sobrang ganda ng itsura ng mga cakes dito. So there. Ayan. Try natin itong first. The pink strawberry cake, almond cake. So, ito, meron tayo dito ng taro. Parang di siya taro. May blueberry. Yung binush. Yung hati-hati ko rin ako. And also, meron ditong, ano to, Mi? Princess Scarlet. Princess Scarlet. Meron siyang blueberry, strawberry, tsaka anong tawag sa nito? Walnuts. Also, tiramisu. May tiramisu dito. Tira, galing. Tira, kasi hinatian na. Tiramisu. Tira na miso. Sinigang miso. And this one is Chocolate. chocolate. Ano to, Mi? Chocolate. Layered chocolate cake. Layered chocolate cake. Naman tayo kuryente. Ayan. At nawalan kami ng Nawalan kami ng kuryente dito. Ayan. Try muna natin itong strawberry, pink strawberry cake. Masarap. Dito naman ilagay. Masarap siya, guys. Kasi pwede tikman lahat. Guys, super okay. Aroy mak. Tiramisu kaki. And this also. Taro. Try natin itong taro. Taro. Lasang-lasa mo yung pini. Yung matamis. Yung taro, guys. Meron talaga siyang mismong taro sa loob. Tarong buki. Parang may chocolate siya, no? Sarap. Siguro itong taro, Red velvet. 7 lang. 7 out of 10. Ano? Yung may taro ko, ma'am. 7 out of 10. Tikmang mo May to. ano siya. Yung tiramisu ni Tita Bebang. Ano Kasama to? ka sa video, no? Sinong kakasal na yung cake test? Tiramisu. Tikman na natin ang cake ni Sarap naman yun. Sarap ng tiramisu, guys. Patikim na 10 lang out of 10. 10 out of 10. So, Sarap. so tikman na natin ang strawberry cake. Sweet cake. Sarap. Sarap, no? Nananampal yung asim Strawberry, eh. With the strawberry. Layered chocolate cake. Sarap to. Tinitira ni Miso. Dinig kayo sa vlog. Paki-blurred. Ay, paki-blurred. Bakit? 3-layer chocolate cake. Layered chocolate cake. Masarap. Sarap din ang tiramisu. Tingnan mo to. Dad, pera mo mo. Okay, masarap. Hindi siya masyadong matamis. Yung cake nila, no? Hindi ganun katamis yung cake. Atin kasi okay. Ano to? Layered cake. Layered cake. Chocolate. Hagdan chocolate cake. Try naman natin ngayon yung Water. Princess Scarlet Ano cake. siya? Ang base niya is, red velvet. Ayan, yung base daw po is red velvet. Meron siyang walnut and strawberry. Ayan. May walnut and strawberry siya. Hindi yan si Miso, ito si Miso. Gusto ko to, mapait.
Ito naman, ang kay Mami. Ano to? Walnuts? Scarlet with walnuts. Scarlet? Of Geneva? Kaya. Overall, masarap yung cake nila dito. Must try. Hindi sweet. Hindi super sweet. Hindi siya sobrang sweet. Ang ganda, ang sarap. Grabe. 10 out of 10. Pero ikakasal. Ha? Yung ikakasal, di ba nagtitaste? Cake tayo.